Kingdom of Jesus Christ. Ay, eto na! Pastor, kamusta ka na dyan? O, eto mga bossing, no? Pastor Kibuloy, mga boss, meron pong bibitawang salita, no? Ito pong saglit, bago tayo mag-umpisa, Juanito Cruz, Boss Mark, Boss Amo Sir Mark, pa-shoutout sa anak kong si Kevin, 35th birthday niya ngayong nanonood din siya ngayon sa Baguio. Ayan. So tanggalin muna natin to. Boss Kevin, para sa ito, happy 35th birthday sa iyo. Naway ma-enjoy mo ang iyong kaarawan ngayong araw na ito. And maraming salamat sa patuloy lang na pagsuporta sa gobyerno ng Pilipinas. Lalong-lalo na sa ating presidente Bongbong Marcos. Ayan, mabuhay ka hanggang gusto mo, Boss Kevin. Okay? So ayan, tumungo na tayo dito ulit mga kababayan. Etong si Senadora Risa Ontiveros, mga kababayan, ayaw talagang paawat kay Pastor Kibuloy. Which is, dapat naman po talaga. Hindi tayo papayag na eto pa lang kay Pastor Kibuloy ay inaano na, kumbaga binabastos na ang Senado, binabastos na ang Kongreso. Ngayon naman po, ang Korte Suprema na ang binabastos sa pamamagitan ng ayaw lumitaw. Oh. Fugitive, hindi escapo. Fugitive, nagtatago at kung ano-ano pa, mga kababayan. Hindi po pagrespeto sa bansang Pilipinas yan. Lagi pa niya namang sinasabi na ito po ang bayan na aking sinilangan, ganito, bla 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 bla. Bandang huli, iyak. Iyak. Sabi ng mga kakamping, wag ka nang umiyak dyan, hindi mo kami madadala sa iyak. No, sumuko ka na lang. Which is, totoo naman. Ma'am Maritel T, shout out sa iyo. Game. Ayo. A lawmaker has dared Kingdom of Jesus Christ or KOJC leader Apollo Kibuloy to show up and face the Senate investigation into his alleged abuses. This comes after the religious group leader released an audio statement containing his conditions for his surrender. Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros challenges Kibuloy to tell his allegations in front of lawmakers. Ayan, kasi nga 'di ba mga kababayan, etong si Kibuloy, ayan, medyo nasasanay na akong wala ng pastor, di ko naman pastor 'yan. Medyo nasasanay na akong wala yung na tinatawag siya Kibuloy lang. Di ko naman pastor 'yan. Kasi kapag ka nasa yung mga recording matapang no? Matapang si pastor. Although matapang naman talaga. Hindi natin maikakaila yan. May mga bang-bangs nga 'di ba? Kaya lang, yung mga sinasabi niya, no, doon sa mga interview ng mga DDS vloggers, doon sa mga interview ng mga sumusuporta sa kanya, no, doon sa mga recordings niya, halos pambabastos po. Lalong-lalo na sa Senado ng Pilipinas, mga kababayan. Ang kakaiba po, ang pagkakaiba nung pag-i-interview na siya lang, o yung pag-i-interview nung mga DDS vlogger sa kanya, pwede nilang bigyan po, no? Pwede nilang bigyan ng mga 5 hanggang 10 tanong na yun yung mga itatanong nila kay Pastor Kibuloy. So dahil yun lang yung kaya nilang sagutin. At kapag ka nagtanong ng medyo kakaiba, baka maligwak, mga kababayan. Yun yung pagkakaiba. Sa Senado naman po, kaya ayaw nilang tumuloy, lahat po maitatanong doon, ma'am, sir, mga bossing. Walang makakaligtas na tanong doon, no? At kapag ang sinagot niya lang yung I have to yung rights to remain silent or something like that, matatawa ang Pilipino sa kanya, no? Dahil ito pong pagpapa-attend naman sa kanya sa Senado, mga bossing, part ng due process na sinasabi nilang walang due process. Upang madinggin po o marinig yung side niya, mga kababayan. Ano po ang sabi ni Risa Ontiveros dito? Tuloy lang. Maintains that the Senate probe will continue with or without the religious leader. Magtutuloy yung hearing sa Senado, nandiyan ka man o wala ka sa Senado.
Eh, bahala ka sa buhay mo kung gusto mo ituloy-tuloy ang pagtatago na yan, pero tuloy-tuloy lang ang hearing sa Senado. Kabastusan na din po yung ginagawa nila. Ako, hindi ako naniniwala, mga kababayan. No? Ayan, sabi ni Sir Arnedo, invoke my rights for self-incrimination. Ako, mga kababayan, hindi ako naniniwala doon sa effect nila, sa pa-effect nila na na kesyo nasa delikado ang buhay ni Pastor Kibuloy. Biruin mo, ang dami nilang beng-beng na nakalisensya na ngayon ay talagang mukhang kukumpiskahin na. Kung di ako nagkakamali, i-correct nyo na lang po ako kung mali yung sinabi ko. Ang daming mga security. Di ba? Ang daming money. Para palibutan ng security yung kanyang sarili. Tapos ganun-ganun lang matetegi. Ayaw lang talaga nilang pumunta ng Senado, mga kababayan, dahil nga hindi nila control ang Senado eh. Hindi nila kaya na, ito ang itatanong nyo lang sa akin. No? Ito lang yung pwede kong sagutin dyan. Hindi po. Kapag binato ka ng tanong, dapat batuhin mo sila ng sagot. Sabi ni Ma'am Mirna Alvarez, Sir Mark, pasensya na po kung viewers lang, senior citizen na po. Okay lang, wala pong problema, Ma'am Mirna Alvarez. Renz, Lalo Biray, meron palang appointed son of God na madaming beng-beng. Siya, si Pastor Kibuloy. Shout out, Jocelyn Herrera, sabi ni Don Kengs. Tuloy, mga kababayan. Nasa na tayo? Sa Senado, kaya ayaw umattend nito, halo-halo ang tanong. Hindi nila control ang tanong. Hindi pwedeng, ito tanong mo sa akin ganito dapat ang ganito. Sa mga vloggers, no? Yung mga vloggers, interviewer, naging investigador doon sa mountain something ni Kibuloy, no? Kami po napunta dito sa sa Glory Mountain upang investigahan po kung merong mga baril o kung merong mga ganito, kung masasama po ba yung mga tao na nandito sa loob ng Glory Mountain. Sabi nung isa, nakita po namin, mga kababayan, ang babait po ng tao dito. So ibig sabihin, hindi totoo yung kaso ni Pastor Kibuloy binibintang. Grabe. Ang naging basehan ng hindi totoong ang naging basehan na hindi daw totoo yung mga ibinibintang kay Pastor Kibuloy mababait daw yung mga nakatira sa Glory Mountain. Gago! Ay, nako. Yan. Kapag yung mga vloggers, eto 10 tanong, eto lang yung pwedeng itanong dito. Kagaya na lang, eto kagaya na lang nung mga wheelchaireros. Siguro padamihan silang, ganito, contest tayo, padamihan tayo ng wheelchair na mahihingi. Kagaya na lang po nung interview, kay Bantag, di ba? Nung mga wheelchaireros, mga kababayan. Napansin nyo ni Atty. Libayan, napansin niya? Paulit-ulit yung mga tanong. Kasi yun yung nasa listahan nung kanilang mga dapat lang itanong. Diba? Pag kami na iba, baka mamaya sumablay yung sasagot. Ganon din po ang sitwasyon dito kay Pastor Kibuloy, mga kababayan. Kaya, ang gustong interview ni Pastor Kibuloy sa mga vloggers. Diba? Ayaw sa Senado. Tuloy! Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. Lumabas ka na daw sa lungga mo, Pastor. No, pastor nila. Hindi ko pastor yan. Kibuloy, lumabas ka na daw sa lungga mo. Tinatawag ka na, ni Senator Risa Ontiveros. Total. Para kasing wala kang yagballs kapag hindi ka lumalabas dyan, nakatago ka lang. Mas may yagballs talaga si Si Senyor Aguila. Wala pala tong si Pastor kay wala pala tong si Kibuloy kay Senyor Aguila Si Senyor Aguila talagang hinarap, Patawag niyo ako sa Senado, sige, pupunta kami. Sasagutin namin lahat ng mga tanong ninyo. May yagbol si Senyor Aguila. Pastor Kibuloy, hanggang ngayon nagtatago sa lungga, nagtatago sa saya. Nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger.
Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Iba Kung nga po totoong kasi yun. Iba po kasi yun, Ma'am Senator. Alam nyo po yun. Kaso iba, sa mga vlogger nga, no? Alam nila yung mga itatanong nila kay Pastor. At sa inyo po, nako, wala. Lahat itatanong nyo po, baka maligwak. Yun ang kinatatakutan yung mga yan. Tapang ka, ulitin mo lahat ng mga sinabi mo tungkol sa Senado. Dito sa Senado. Ayan, sa Record Senado, oh. Tingin nyo, mga kababayan, yung mga pambabastos ni Kibuloy, no? Doon sa mga interview niya, doon sa mga vloggers, o yung recording na voice niya, voice recording niya, tingin nyo, kaya niyang ulitin yun sa Senado? O ano sabi ni Risa Ontiveros? Subukan mong gawin yan at sabihin yan dito sa Senado. Hindi ka aatrasan ng mga senador. O. Sabi ni Renzo, suntukan sa Senado, Senyor Aguila versus Kibuloy. Kanino kayo dyan? Ako kay Aguila, medyo bata-bata pa yun no? Medyo bata-bata pa yun. shameless audacity in history. Patunayan mo, ganyang pa rin kabastos ang mga salita mo pagkaharap mo na kaming mga senador. Hindi ka namin uurungan. Baka po, ma'am, kapag ka po nandiyan sa senador, tapos, ano kaya ito, biglang pumasok lang, mga kababayan, sa isip ko na maitanong, ano kaya ang mga itatanong, no, ni Senador Robin Padilla? Ano kaya ang mga itatanong ni Bato de la Rosa? Ano kaya ang itatanong ni Cynthia Villar? Sino pa? Senadora Amy Marcos. Ano kaya mga itatanong nun kay Pastor Kibuloy? Siguro, Pastor, kumain ka na ba? Kamusta ang stay mo dito sa Senado? Nakatulog ka ba ng mahimbing? Siguro ganun, mga kababayan. Paano natin hindi maiisip yun? Si Binoy, kala mo lawyer na ni Kibuloy. Tapos nag-offer ng security naman etong si Bato. Kulang na lang po pampersan nila si Pastor Kibuloy. Kulang na lang po pulbuhan nila ang likod ni Kibuloy. Mga kababayan, naloko na ang Senado. Pero konti lang yan, no? 4-5 lang sila. Tuloy. Dumako tayo sa panglima nating topic, mga kababayan.